mga bagong sibol ngayon ng mga kabataan, maraming pagkaabalahan para malihis sila at hindi sila mag-focus, hindi sila magkaroon ng seriousness na ito talaga salita ng Panginoon na dapat nating sundin. Ito talaga narito yung disiplina. Sometimes kasi wala sa atin yung pagdidisiplina ng puso ng tao, 'di ba po? Lalo na ngayon sa mga kabataan. It's si Lord lang talaga ang pwedeng mag-discipline sa kanila. Kasi hindi na natin alam sometimes hindi natin alam kung paano sila palakihin, kung paano yung kanilang mga way of thinking, kaisipan nila. Kaya napakahirap mag-handle minsan ng mga kabataan. Ako hindi ko mahuli-huli. Yung mga kabataan, sabi ko, paano kayo huhulihin itong mga kabataan na ito sa kanilang mga ano ngayon, yung mga ang way nila, iba-iba, sabi ko, iba-iba na kanilang mga kaisipan, iba-iba. Pag nag-uusap-usap, sabi ko, siguro kailangan kaedad na nila. Meron namang kaedad nila na mababaw din naman. Nag-self-group sila. Pag nabas na ko kasi self-group sila, pero sabi ko, puro kwentuhan. Ay, parang walang nangyayari, puro kwentuhan lang. Siguro, ganun kasi sila, pag nakikita-kita, kwentuhan. Sabi ko nga doon sa cell leader, may nangyayari ba sa cell group nyo? Parang kwentuhan lang naman. Kaya sabi ko siguro talagang kailangan na skunin mo yung doon pumasok ka doon sa kanilang para maipaliwanag, maunawaan paano maipapaliwanag sa kanila, unahin yung salita ng Panginoon, maging sa kanila, magkaroon sila ng yung seriousness sa word. Minsan naiiba na pala para narinig ko na iba ng focus, iba na yung iba na yung nila, tatakil nila, puro na lang. Siguro talaga sa panahon ngayon, ang pakikinig ay napaka-importante. Yung pag ng salita ng Diyos ay dapat talaga na na sa kanila ngayon. Maituro na sa kanila para tayo alam na natin, medyo matured na tayo. How about them na talagang hirap ipasok sa kanila yung seriousness pagdating sa salita ng Diyos. It's a personal relationship talaga para lumago at para maunawaan nila na ito ay dito sila matututo ng disiplina, ng correction sa salita ng ating Panginoon. So I hope and praying talaga na kung paano tayo pinalago ng Panginoon, ganun din sila na umugat sa puso nila ang salita ng Panginoon. Yun po lamang. Salamat po. Ayan. Tuloy ng Diyos, tamang-tama din po yan. Kay Pastora na yan, talagang iba na yung kabataan ngayon. At kahit po kasi sila naman po talaga. noon, kaya nga ang isang inaano ng teacher bago magturo ay tingnan yung background ng bata. Kasi kung anong kinalakhan, yun ngayon ang lalakaran. Kaya nga, diba may salitang pasaway. Pasaway naman. Kasi nga lagi na lamang hindi sumusunod, no? Yun yung mga pasaway. At hindi lamang bata, may mga matanda na pasaway. May turuan. Sabi nga ay pag elementary madali pa. Nahahatak pa kasi bata pa. Habang bata pa kayo pagdating turuan ng high school medyo lumalaki-laki na. Sungay. Kaya medyo tumutubo. Oo, yun lumalago kasi yun nga yung galing pa lang sa kabataan. Kaya dapat nga talagang tama naman din yung nasa Bible na habang bata pa i-train na, hubugin na. Tubugin na sila. Kasi kapag isang bata ay masunurin, paglaki niya, dala-dala niya ang pagka-masunurin. Pero kapag bata ay pasaway, no? Yan ay kailangan baliin kasi dahil nga 'di ba tayo ay merong sinful nature nagbuhat doon Bakit ba maliit pa parang wala namang pero bakit ganito ang katwiran nitong batang ito? Iba na agad lalo na nga sa ngayon dahil napakabilis kasi ng technology globally. No? Sabi naman yung bata ay makakausap taga ibang bansa na iba naman yung mga di ba? Iba yung mga mentalidad, iba yung mga lingwahe, iba. Sila na napupulot nila at ginagamit din. Akala kasi nila tama. Yun yung maling akala na kaya dapat talaga busog sa salita ng Diyos, no?
buhat pa Habang sa bata pa. Yes. So, maraming salamat, Pastora. Thank you po. Napakaganda Thank you niyang po. paalaala mo sa ating lahat, para yung ating mga apo, yung ating mga anak, bagamat mahirap, pero pilitin natin na makasama sila palagi at maturuan natin. Mhm. No? Yung pag nananalangin na lamang, parang sa ganun, alam nila na may Diyos. May Diyos na nagsasalita sa atin. At kapag marunong nang bumasa, ay turuan na bumasa sa Biblia. Para nang sa ganun, tumanim din yung mga salitang yon habang bata. Bata pa. Maraming salamat. Ayan. Okay po. So, napakaganda po ng ating bahaginan at paalaala sa atin ng ating Panginoon. So, tayo po ay mananalangin na at meron po baga tayong special request. Pastora, baka ikaw ay mayroong special request. Ayun pa rin po, yun nasa ano ka rin po, yun na lang po ulit. Okay, at sino pa po sa atin? Mr. Beck, ang ating sharer, hindi pa napapalitan yung iyong prayer request. Yun pa rin ulit. Yun pa rin. Pa rin ulit. Yeday na pag-review. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Okay. Ayan. Sino pa po? Meron pa po. At sino ang... Yung Yes? prayer po, yung sa akin po, paki-enlist na lang po, palitan na lang. Sabi po kung ano na lang po yung kalooban ng Lord. Kasi ayaw ilang pilit ko nang mag-apply talagang laging conflict. Hindi ko pakipalitan na lang po kung anong kalooban ng Lord sa akin. Kung ba'y magne-negosyo o mag-a-apply ulit o ano po. Tapos po, hihingi ako ng permiso kay Sister Becca kung ipa-plug ba natin yung kanyang sharing or what? Sharing. No problem. Mas maganda para ma-review ng iba nating mga hindi nakarinig. Tapos, sige po. Palike naman po, palike and subscribe kung hindi ka lapitan. Baka hindi marunong Nakakalimutan. Ayan. Okay, so sino mga kaka-partner? Sister Susan, nasaan ang ating mahiwagang papel? Wala yata. Baka wala. Wala dito. Si Baka po na kay Mami. Yes. Oo. Kasi So, Sister Delia, paki-ano na lang, yung closing na lang. Ano, Susan? Okay. Sige po. Okay. Tayo